Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan. 2 minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Dantoy. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-13 sa buwan ng Enero taong 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning, amigo Sherwin. Kahapon kasama ko si Tata Bert. Ayan. Kamusta ka ngayon? Okay naman, Annie. Good morning. At good morning sa ating mga taga-subaybay. At kung itatanong mo, Ani, yung ating naging pagbiyahe, maayos naman yung ating naging biyahe mula doon sa amin sa Calamba, Laguna, papunta sa ating studio. Maluwag ang kalsada sa EDSA at maging dyan sa South Luzon Expressway, Ani. At lagi natin paalala doon sa ating mga motorista, laging kalmado, magbaon po kayo ng pasensya araw-araw. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na harapin ang anumang impeachment complaint na ihahain laban sa kanya kaugnay ng issue ng pambansang budget ayon sa Malacanang. Naniniwala ang Malacanang na mayorya pa rin ng mga kongresista ay nagtitiwala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa anyay ginawang hakbang ni PBBM na protektahan ang pambansang pondo, lalo na ang 2026 budget laban sa katiwalian. Samantala, dapat itrato ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na tulad ng pag-iimbestiga sa anomalya sa flood control projects. Ito ang posisyon ni Pangulong Marcos Jr. sa ulat na muling pagsasampa na impeachment complaint laban kay Vice Presidente. O laban sa Vice Presidente, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang ibig sabihin lamang ng Pangulo dito ay mapanagot ang dapat mapanagot. At ang Pangulo naman, handa naman po sa lahat ng pagkakataon dahil siya po ay gumagalang sa konstitusyon, gumagalang po siya sa proseso. Pero kung pag-uusapan po natin ay breach of public trust, dahil nabanggit ito tungkol sa di umanong pagpirma sa GAA. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanomalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong na suportado pa rin ng Majority House members ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya kung may maghahain man ng reklamong impeachment laban sa Presidente, kampante siyang hindi ito uusad. Bukod dito, naniniwala ang mambabatas na walang dahilan para ma-impeach si PBBM. Hindi rin sapat na dahilan ang issue sa budget, lalo na't binito ng Pangulo ang ilang bahagi ng 2025 budget. Bukod pa rito, ang Pangulo rin ang naghayag ng issue ng korupsyon sa flood control projects. Right now, there's no point of why we will need to impeach the president. I mean, the president. Would there be any in their complaints cases that would tie or that would attribute the president to probably make us realize na these are impeachable offenses. Hataw Balita ngayon. Nasa kustodiya na ng Office of the Ombudsman ang lahat ng dokumento ng yumaong sa dating Department of Public Works and Highways under Secretary Maria Catalina Cabral. Ito ang binigyan linaw ng DPWH Secretary Vince Dizon na muling matanong sa nasabing files. Ayon sa kalihim, na-turn over na nila ang lahat ng hard copies ng mga dokumento maging ang computer na pinaglalagyan nito. Kaya ngayon anya, nasa kamay na ng Ombudsman kung ano ang gagawin nila
nila rito lalo na at bahagi na ito ng ginawang investigasyon ng tanggapan. Nauna nang binanggit ni Ombudsman Crispin Remulla na inihahanda na nila ang pagsasagawa ng Digital Forensic Examination sa Central Processing Unit o CPU ni former Yusek Cabral. Kaugnay nito ayon kay Secretary Dizon, handa silang makipagtulungan sa investigasyon at ibigay ang iba pang impormasyon na maaaring makatulong sa law enforcement agencies ng pamahalaan. Yun po ay sinubmit natin immediately sa ombudsman, no, nung bakasyon. No? Lahat ng files na yan ay nasa kustodiya na ng ombudsman. At lahat ng files na yan ay kasama na sa ongoing investigation ng ombudsman at kasama na rin yung ongoing investigation ng DOJ. Dahil ang kustodiya ng files na yan ay nasa ombudsman na, ang ombudsman po ang magdidesisyon kung ano ang gagawin sa mga dokumento at files na ito. Hataw Balita ngayon. Tatayong testigo si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa karamihan ng mga kaso ng flood control scandal. Sa kasalukuyan, 2 batch ng mga kaso ang nakasampa sa korte. Una, ang malversation at graft charges sa Sandigan Bayan, kaugnay ng substandard 289.5 million pesos na flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Graft at malversation din ang kinakaharap ng mga sangkot sa halos 100 million pesos ghost flood control project sa Davao Occidental na hawak naman ng Lapu-Lapu City Regional Trial Court sa Cebu City. Ayon kay Secretary Dizon, dahil siya ang complainant sa karamihan nito, inaasahang tetestigo siya sa gagawing mga pagdinig at paglilitis. Ako'y magtitistigo sa Sandigan Bayan sa trial ni former Congressman Zaldico. So, on Tuesday, ako'y magtitistigo sa kaso sa Oriental Mindoro sa kaso ni former Congressman Zaldico. So, Hataw Balita ngayon. Sinabi ni Senate Blue Ribbon Chair Senator Panfilo Ping Lacson na posibleng maparusahan ang pagbawi ng salaysay o recantation. Ito ay matapos lumutang ang isyu na binawi ni dating Department of Public Works and Highways DPWH District Engineer Henry Alcantara ang kanyang naunang salaysay na isinumiti sa Department of Justice o DOJ. Ayon kay Lacson, mananagot bilang paglabag sa batas ng perjury o pagsisinungaling ang sinumang mag-recant ng sinumpaang salaysay. Mas itinaas pa niya ang parusang pagkakakulong dito ng hanggang 12 taon. Ang pahayag ng mga dating DPWH official tulad ni Alcantara ay pinanumpa nila sa pagdinig ng Senado. Hataw Balita ngayon. Samantala, nagbabala na ang Philippine National Police Highway Patrol Group sa mga may hawak ng iba pang luxury cars na sinasabing pag-aari ng mga kumpanya na konektado kay dating Ako Bicol Representative Zaldico. Ayon kay PNP HPG Director Police Brigadier General Hansel Marantan, nasa 10 pang sasakyan na iniuugnay sa SunWest Construction and Development Corporation ang kanilang hinahanap. Sa ngayon, may mga natatanggap na umano silang surrender fillers mula sa mga may hawak ng mga mamahaling sasakyang ito. Nasa 12 sasakyan pa lamang ang hawak ng Independent Commission for Infrastructure mula sa 24 na hinahanap ng Highway Patrol Group. 10 pa yung yun nasa listahan ng highway patrol. Yun ang hinahanap namin. Kaya nakikiusap kami sa mga drivers. Surrender nyo na yan. Baka abutan pa sa inyo. Hindi rin naman ninyo magagamit yan dahil huli hindi naman kayo sa kalsada. At hindi rin naman ninyo may ibebenta yan. Pag inabutan pa sa inyo, kayo pa ang mananagot. Hataw Balita ngayon. Unti-unti nang nakaka-recover si Chantal Anicoche, ang US citizen na nasagip na mga sundalo sa encounter site sa barangay Kabakaw, Abra Ilog, Occidental, Mindoro noong January.
Ayon sa Philippine Army, voluntaryo itong lumagda sa isang kasulatan upang manatili bilang isang pasyente sa military hospital sa loob ng kampo sa Tanay, Rizal. Tiniyak ng AFP na dokumentado at matibay ang kanilang mga patunay hinggil sa pananatili ni Chantal sa kanilang kustodiya na sinaksihan pa ng isang independent lawyer mula naman sa Integrated Bar of the Philippines o IBP. Kahapon, muli nagsagawa ng protesta sa harapan ng Camp Aguinaldo sa Quezon City ang mga militanteng grupo sa pangunguna ng Migrante Nacional. Git nila, iligal ang pananatili sa kampo ni Chantal at dapat na itong palayain. Hindi siya detained dito sa atin. Siya ay, kung titignan mo, siya ay patient na nagpa-admit dito sa ating hospital. And we put premium sa kanyang health condition. No? 8 days bago ito nakuha. 8 days na walang pagkain, 8 days na walang tubig. Pero ang gusto nila mangyari ay kunin ito kaagad. Hindi man lang tinanong kung kumusta siya. Naniniwala kami at nanganganib ang kanyang buhay bawat oras na siya ay nananatili sa kampo ng militar. Pero kami po, ang aming organisasyon, ay naniniwala na pumirma po siya sa dokumento na yon under duress. Hataw Balita ngayon. Binubuo na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang disenyo at plano kaugnay sa rehabilitasyon ng C5 Road. Isang C5 Road sa prioridad ng DPWH na ayusin ngayong 2026 kung saan ayon kay Secretary Dizon, first quarter ng taon ang target nilang pagsisimula sa rehabilitasyon ng nasabing kalsada. Sa ngayon, hindi pa masabi ng DPWH kung magkano ang halaga na kakailanganin sa pagkukumpuni ng C5 Road. Ginagawa na ang design niyan. Alam naman natin na napakasama ng ibang parte ng C5. Lalo na itong C5, ito ang backbone na dinadaanan ng mga truck. Talagang madalas masira yan. So, dinidesign na ngayon ang rehabilitation ng C5. Sisimulan na rin natin yan. Within the first quarter, sisimulan na natin ang rehabilitation ng C5. Hataw Balita ngayon. Mas mataas na demand sa kuryente ang inaasahan ng Manila Electric Company o Meralco sa panahon ng tag-init. Ayon sa Meralco, titiyakin nila na may sapat silang supply ng kuryente sakaling ideklara na ng Pag-asa ang opisyal na panahon ng tag-init. Kabilang sa kanilang ihahanda ang preventive maintenance para sa mga electric facility. Nawa maiwasan natin yung nangyari noong 2024 na nagkaroon ng mga overloading ng facilities because of the extreme heat index during that time. Pero ngayon po, base sa forecast ay hindi naman po ganun kainit, more of a La Nina, continuation ng La Nina. Hataw Balita ngayon. Good news para po sa mga consumer ng Manila Electric Company o Meralco dahil may bawas singil sa kuryente ngayong buwan ng Enero. Sa mga consumer na kumukonsumo ng 200 kWh, nasa 33 pesos ang mababawas sa singil sa kanilang kuryente. 49 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 300 kWh per month at 65 pesos na bawas singil sa 400 kWh na monthly consumption. I would just like to announce a reduction of 16 centavos per kilowatt hour for the month of January. To be exact, it's 16.37. Labis ang pagkadismaya ng ilang opisyal ng Provincial Government of Cagayan sa ginawang paninira sa bagong tayong Kamalanyugan Apari Bridge. Ayon sa ilang opisyal, ang bandalismo sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaang panlalawigan ng Cagayan ay kawalan ng respeto sa pagsisikap ng mga namumuno na maghatid ng kaunlaran sa mamamayan. Bagamat naunawaan ang galit ng publiko sa isyu ng korupsyon, iginiit ng ilang pinuno na hindi ito dapat maging dahilan upang sirain ang mga kapaki-pakinabang na proyekto. Ang tulay ay patunay na malinis na pamamahala kaya nararapat itong pahalagahan at ingatan. Hataw Balita ngayon.
Nasunog ang isang gasolinahan sa Panabo City, Davao del Norte. Sa video na ibinahagi ni Karin, makikita ang mabilis na paglaki ng apoy. Inaalam pa ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog. Ayon sa mga responding police, isang tauhan ng gasolinahan ang nagtamo ng minor injuries. Hinimok ng gobyerno ng Estados Unidos ang mga mamamayan nito na agad lisanin ng Venezuela dahil sa nagbabadyang panganib mula naman sa mga armadong grupo. Ito ang mahataw na balita ni Daryl Angeles. Nagbigay ng agarang security alert ang gobyerno ng Estados Unidos at hinikayat ang lahat ng mga mamamayan nito na agad lisanin ang Venezuela dahil sa mga ulat ng panganib na dala ng armadong grupo. Kilala ang paramilitary group na Colectivos bilang pangunahing taga-suporta ng Maduro administration. Ayon sa natanggap na ulat ng US, ang grupo ay nagtayo ng mga barikada sa mga kalsada at sinisiyasat ang mga sasakyan upang tukuyin ang mga Amerikano o ang mga sumusuporta sa gobyerno ng Amerika. Dahil sa sitwasyon, itinaas ng Estados Unidos ang travel advisory sa Venezuela sa level 4. Kasabay ang paalala na huwag maglakbay dahil sa mataas na antas ng panganib na maaaring magresulta sa hindi makatarungang detensyon, terorismo, pagdukot at kaguluhan sa paligid. Pinayuhan rin ang mamamayan nito na mag-ingat, maging alerto at sundin ang mga abiso ng airline at ng lokal na otoridad para sa kanilang kaligtasan. Sa kabila nito, pinabulaanan naman ng gobyerno ng Venezuela ang babala na ito ng Estados Unidos at iginiit na nananatiling tiwasay at kontrolado nila ang sitwasyon sa bansa. Daryl Angeles, humahataw sa Balita Ngayon. Nakatakdang magpadala ang United States Department of Homeland Security ng karagdagang officer sa Minnesota matapos ang isinagawang protesta ng mga residente doon. Itong humahataw na balita ni Daniel Encarnacion. Magpapadala pa ng daan-daang karagdagang immigration officer sa border ng Minnesota ang Department of Homeland Security ng Estados Unidos. Ayon kay Kristi Noem, ang Secretary ng Homeland Security, ipadadala ang mga officer sa lugar upang mag-ibayuhin ang kaligtasan ng mga opisyal ng Immigration and Customs Enforcement ang Border Patrol na nasa lugar. Dagdag pa ng opisyal na una nang nakapagpadala ng 2,000 officer sa dakong Minneapolis-St. Paul at sinabi ito na ang pinakamalaking operasyon na ginawa ng DHS. Ito ang naging tugon ng ahensya sa mahigit 1,000 protesta na inilunsad ng mga mamamayan ng Estados Unidos sa buong bansa nitong nakaraang Sabado at Linggo. Ipinaglalaban ng mga ito ang malawakang deportasyon na isinasagawa ng Trump administration at ang pagkamatay ni Rene Good sa kamay ng isang ICE officer noong Miyerkules, January 7. Ayon pa sa mga Minnesota officials, ang pagbaril kay Good ay hindi makaturungan dahil makikita sa nakunang video ng isang bystander na papalayo sa ICE agent ang biktima ng barilin ito. Sa kabila nito, nanindigan si Noem at iba pang US officials na self-defense lamang ang ginawa ng agent dahil pasulong umano ang ginawang pagmamaneho ni Good matapos itong sabihan ng isang officer na bumaba sa kanyang sasakyan. Ilan sa mga kilos protesta ay ginanap sa Chicago, Pittsburgh, New York at iba pang malalaking syudad sa bansa, ngunit ang pinakamalaking bilang ng mga rallyista ay nagtipon sa Minneapolis. Daniel Encarnacion, humahataw sa Balita Ngayon. Pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon, makakapanayam natin ngayong umaga ang Head ng Public Relations ng Manila Electric Company o Meralco upang pag-usapan ang inaasahang pagbaba sa singil ng kuryente. Magandang umaga, Ma'am Claire. Miss Annie, si Sir Sherwin po. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng nakasubaybay sa atin ngayong araw. Maraming salamat, Ma'am Claire. Kaugnay po ng inaasang bawas singil sa kuryente. Magkano po ba ang tinatayag matitipid ng mga consumer natin ngayong buwan? At ano yung pangunahing dahilan ng pagbaba ng singil po? Opo, no. So matapos yung bawas singil natin sa kuryente noong nakaraang buwan ng Disyembre, kakaanunsyo lang po namin no, na magkakaroon ulit ng panibagong tapyas na nasa
16 centavos kada kilowatt hour. Ngayong buwan po yan ng Enero, no? So, dalawang magkasunod na po yan na meron tayong rate reduction. And ito pong bawas singil natin ngayong buwan para sa isang typical na customer na may konsumo na 200 kilowatt hours kada buwan, katumbas po yan ng 33 pesos na mababawas sa kanilang kabuuang bill ngayong January. So, ito pong pagbaba ng rates natin ngayong buwan ng January, ito po ay dahil sa mas mababang transmission charge o yung sinisingil sa atin ng National Grid Corporation of the Philippines. Nasa 10 centavos po kasi yung ibinaba niyan. And gayon din yung iba pang bill components, particularly yung generation charge, bumaba din po yan. And subsequently, yung mga taxes natin and other charges, nagkaroon din po ng pagbaba. Okay. So, iyan ang reason kung bababa. Kasama ba dyan yung yung Disyembre, di ba po? And then, up to now, medyo kumonte yung paggamit ng ating mga kababayan dahil medyo malamig. Ano po, Ma'am Claire? Opo, Miss Annie. Actually, ito nga, we hope itong pagbaba ay talagang good news sa ating mga customers. And we are expecting na, yes, tama po kayo, historically, kapag ganitong panahon, kapag December, January, hanggang mga February, relatively mas mababa po yung konsumo ng ating mga customers, no, dahil sa medyong paglamig ng panahon. And alam naman po natin, no, yung konsumo talagang sumisipa po yan kapag summer months. So ngayon, dahil medyo malayo-layo pa po tayo ng kaunti, no, we're hoping na pati yung konsumo po pababa. And again, mas mababang konsumo, katumbas po niyan, bumaba yung rates natin, mas mababang bayarin din para sa ating mga customers. Okay, Ma'am Claire, ma-elaborate nga natin. Kanina you made mention 16 centavos per kilowatt hour ang mababawas. Now, let's say for example, if ang konsumo mo ay 200, ang konsumo mo ay 300 kilowatt hour, ang konsumo mo ay 400, 500 kilowatt. Sige nga po, para at least ma-estimate nyo na yung mga budget ninyo, mga nanay. Opo, no. So habang tumataas, tama po kayo, no, habang tumataas ang ating konsumo, ay tumataas din yung makikita nating bawas singil sa kuryente. For a typical customer nga natin na mayroong konsumo na 16 centavos kada kilowatt hour, na 200 kilowatt hours kada buwan, makikita po natin 33 pesos po yung matatapwas sa kabuang bill, no? For 300 kilowatt hours, halimbawa, nasa 48 pesos naman po yung makikita nating bawas sa kanilang kabubuang bill. And for 400 kilowatt hours, nasa 64 pesos po yung makikita nilang bawas. Ayan, no. So clear na yan yung kung paano kayo mag-compute doon sa ibabayad ninyo. 2 beses na nagkaroon ng magkasunod na rate reduction po. And this is good news naman para doon sa ating mga kababayan. And mayroon kaming nababalitaan na sa kabila ng bawas presyo, may mga ulat pa rin ng biglaang pagkawala ng kuryente sa ilang lugar. Ano kaya ang sanhi nito, mga problemang ito, Ma'am Claire? Opo, ma'am, no. I was actually asking kung ano pong biglang pagkawala ng serbisyo or service interruption. Kasi wala naman po tayong any major service interruptions. Kung meron mang service interruptions, posibleng mga isolated troubles, meron tayong ganyan na syempre agad naman nating tinutugunan. And on top of that, meron po tayong mga regular maintenance schedules kung saan nakatakda na, no, nakaschedule na yung service interruptions. Para naman po yan sa mga ginagawa nating activities to maintain our facilities. So halimbawa po, meron tayong mga papalitang linya, papalitang mga poste at aayusin. Nagkakaroon po tayo ng service interruption. Siyempre para yan sa kaligtasan, no, we have to temporarily turn off the service. Pero nababalik naman po yan kaagad. Again, we follow these schedules naman po for the service interruptions. Again, sa side ng Meralco, wala naman po tayong mga major service interruptions. Kung meron man mga troubles, na agad naman po natin yung nasosolusyonan or na ibabalik. Okay. Ma'am Claire, kasama ko si amigo Sherwin Colobong. Mayroon din po siya mga katanungan. Yes, good morning ma'am. Tuloy po ba yung schedule ng power interruption bukas sa 4 na lugar sa Cavite, Laguna, Rizal at some other parts of Metro Manila?
Yes, tama kayo. Ito nga yung binabanggit ko po kanina, sir. Meron po tayong mga scheduled, maintenance schedule activities ng Meralco. No? And yes, ito pong mga maintenance schedules po natin, tuloy po yan. No? Ito po, binibigyan naman po natin yung abiso doon sa mga customers natin na maaapektuhan. And usually, it lasts as short as 30 minutes. And then, yung pinakamatagal natin, mga 5 hours, pero usually din before the 5 hours, natatapos na natin yung mga ginagawa nating activities. So, ito pong maintenance schedules natin, nakapost po yan regularly every week kasi meron tayong maintenance activities, no? Nakapost po yan sa ating website and sinashare din po natin yan sa official Facebook channel ng Meralco sa Facebook. Okay po, ma'am. Ma'am, ngayon pong pabago-bago po yung panahon, paano po masisiguro po ng Meralco na tuloy-tuloy at maaasahan po ang supply po ng kuryente? Opo, Sir Sherwin. No? Kami naman sa Meralco, tuloy-tuloy rin yung mga ginagawa nating efforts para masiguro na tuloy-tuloy at maasahan ang serbisyo natin ng kuryente. From our end, wala tayong nakikitang major problem. In fact, even during the summer months last year, wala tayong nakitang maging problema sa serbisyo ng kuryente. And this month, wala rin po. No? Okay pa tayo. So far, wala tayong nakikitang problema sa supply. But again, yung mga paghahandang ginagawa natin, kasama ito, sir, no? Itong ginagawa nating maintenance schedules, nakatakda po talaga yan. Ginagawa po talaga natin yan on a regular basis para masiguro na yung facilities natin nasa maayos na kondisyon. And at the same time, syempre, para maiwasan natin yung magiging problema dito sa mga facilities na to. Kumbaga, inuunahan na natin, no? Nag-upgrade na tayo, nagre-repair na tayo, para ma-ensure na yung mga customers natin hindi magkakaroon ng abala o antala sa serbisyo ng kanilang mga kuryente. Okay, salamat po. Back to you, Annie. Thank you very much, amigo Sherwin. Ma'am, maitanong ko po sa inyo, ano yung ginagawa ng Meralco hanggang sa ngayon? Balita na kasi po ito, even before. Yung mga nagnanakaw ng kuryente, lately may nagnakaw na nalagay sa alanganin ng kanyang buhay. I don't know kung namatay po ito. Hindi na natin ito na-monitor. Ano ginagawa ng Meralco? At ilang porsyento ang mga nananakaw na yan? At ito bang nananakaw na ito ay nakakarga doon sa mga Meralco consumers? Ma'am, clear, paki-explain nga yung bagay na yan. Salamat Thank po you. sa tanong na yan, Miss Annie. Nako, napakahalaga niyan para sa atin sa Meralco at syempre para sa ating mga customers, no. Tama po kayo, nagpapaalala po kami tungkol sa panganib na dulot ng pagnanakaw ng mga pasilidad ng kuryente, kagaya ng mga power cables po natin, no. And yung binanggit po ninyo, recently, I think that was last January 4, nagkaroon po tayo ng insidente, no, sa Quezon City kung saan merong nag-attempt po, no, na magnakaw ng kable. So umakyat po siya. Tapos, nangyari po, nagkaroon po tayo ng service interruption, nawalan po ng kuryente, nasa 8,000 customers po natin. But more than the power interruption na talagang nangyayari kapag merong incidents, attempted na pagnanakaw ng mga kable, yung suspect po ay nagtamo ng malubhang pinsala sa katawan. Nahulog po siya, no, dun sa puno, tapos sinugod rin naman kaagad sa ospital. Pero nasa critical po na kondisyon itong suspect dito sa pagnanakaw. So again, patunay po ang insidenteng ito sa matinding panganib po na dulot ng pagnanakaw ng mga pasilidad ng kuryente, particularly itong mga cables na usually binibenta po kasi, no, yung merong mga tanso, no. And again, bukod sa perwisyo sa komunidad dahil sa pagkaantala ng serbisyo ng kuryente, again, this case alone, 8,000 yung nawalan ng serbisyo ng kuryente. Napakadelikado po niyan dahil mataas ang voltahe ng aming mga facilities at maaaring magsanhi ng pagkakuryente, again, injuries o matinding pinsala sa katawan, o kaya worst case scenario, mamatay po etong nag-a-attempt na gawin ito. Kaya kami sa Meralco, nananawagan kami sa publiko, kung meron po kayong nakikitang suspicious acts near our facilities, makapagtulungan po kayo agad sa amin. Maaari po kayo mag-message sa aming social media channels o kaya tumawag sa amin para i-report ang mga ganitong insidente para agad nating ma-aksyonan. And again, itong mga ganitong cases, medyo marami po talagang ganyan, iba-ibang facilities natin, yung ninanakaw. And I think in 2025 alone, meron pong 4 na insidente na nagresulta sa pinsala sa katawan ng mga nag-a-attempt na gawin ito.
And on top of that, pinapaalala po namin na ang pagnanakaw ng kable ng kuryente at iba pang pasilidad ng kumpanya ay labag sa batas. Meron po yung kaukulang parusa na pagkakakulong at mga fines. Kaya again, in-urge po natin, huwag na po natin gawin yan, delikado po yan. Mas ikakapahamak lang po natin yan, hindi lang ng ating sarili, kundi pati ng ating komunidad. Okay. Ma'am Claire, if I'm not mistaken, last December, hindi po kayo namutol. Ano po? I don't know. Correct me there. Tama ba na hindi kayo namutol doon sa mga hindi nakabayad noong December billing nila? How about this time? Pagpasok po ng Enero, kung hindi nila nabayaran yung kanilang mga electric bill, ngayon bang January ay mamumutol na po yung Meralco? Opo. I think, Miss Annie, you were referring to this directive. Nagkaroon kasi ng direktiba ang Energy Regulatory Commission. I think this was in response po dun sa mga naranasan nating mga calamities recently. So, nagkaroon ng no disconnection order sa lahat. Hindi lang po sa Meralco, no? Sa lahat po ng distributor sa buong bansa, ang Energy Regulatory Commission. And that covers yung mga bills po between I think November to December. So kung yung bills nila for November billing and December billing hindi po nila nabayaran, hindi po nagkaroon ng putulan para po dyan. So again, that's alinsunod sa direktiba ng Energy Regulatory Commission to give relief to the consumer sa kabila ng mga naranasan nating mga recent calamities, mga pagbagyo. So ngayon po, tapos na po yung coverage. Yung coverage po nung talaga November and December bills, tuloy po tayo sa mga activities, sa disconnection activities na. And again, the no disconnection order only covers the bills for November and December. So kung halimbawa po, to clarify, kung halimbawa ngayong January ay hindi nyo mabayaran yung bills nyo, yes, tuloy na po yung disconnection activities natin. But again, kami naman po sa Meralco, ang aming palaging paalala ay huwag nyo na pong antayin na dumating yung disconnection notice or yung disconnection orders. No? Kung kayo po ay medyo nahihirapan, kung meron kayong mga, kung palagay ninyo hindi nyo kayang bayaran yung bills ninyo, ay agad na lang po kayo makapag-ugnayan sa amin, sa aming mga tanggapan, para tingnan natin kung ano po bang relief o anong tulong yung maaari nating ibigay sa ating mga customers. Okay, Ma'am Claire Feliciano, ang head ng Public Relations ng Meralco. Baka mayroon po kayo mga additional announcements pa mula din po sa Meralco. Please go ahead. Apo. Maraming salamat po, Miss Annie. No? Again, we're hoping na ito pong rate reduction natin this month will be a welcome relief at kapahit papano ay tulong sa ating mga customers. But again, bagamat pababa ang singil sa kuryente, patuloy pa rin ang aming paalala na maging matalino at masinop sa paggamit ng kuryente dahil ultimately, yung nagiging basehan po isa sa nagiging basehan po ng ating bayaran ay yung ating konsumo. And again, ay muli ang aming panawagan na pakikipagtulungan sa publiko sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na serbisyo ng kuryente. Kaya kung may kahina-hinaling mga aktibidad kayong napapansin na may kinalaman sa mga pasilidad ng Meralco, mga feeling ninyo, meron po mga nag-a-attempt, magnakaw ng mga facilities, no, ay ipagbigay alam nyo po agad sa amin para ma-action na namin ito kaagad. Para po sa mga reports, mga alalahanin, maaari po kayong mapag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng aming social media pages sa Facebook o kaya sa X, yung dating Twitter, and maaari pa rin po kayong tumawag sa aming 24/7 hotline na 16211. Maraming salamat, Miss Claire Feliciano, ang head po ng Public Relations ng Meralco. Magandang umaga po, ma'am, and keep safe. Maraming salamat po, Miss Annie, and magandang umaga din po sa inyong lahat. Ingat po kayo. Makakatanggap ng Cash for Work program ang ilang evacuee sa Albay na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Samantala, isang evacuee sa Tabaco City, Albay ang naiulat na nasawi. Si Ryan Salatandol humahataw. May isasamang mga evacuees Albay sa Cash for Work program na gagawin ng Department of Social Welfare and Development, katuwang ang lokal na pamahalaan. Pangunahin na dito ang may mga naiwang hanap buhay sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. We will make sure na yung displaced livelihood mapalitan through Cash for Work.
at kukunin na namin yung mga listahan sa mga LGUs natin. Kasama dito ang mga magsasaka na naapektuhan ng mga pagtatanim dahil nasa loob ng 6 km permanent danger zone. Nakakadagdag din ang mga abo na nakakasira sa mga pananim kaya nalalanta at hindi na mapakinabangan. Isa pa dito ay ang mga nag-aalaga ng hayop sa loob ng danger zone. Bagamat na-rescue na ng lokal na pamahalaan ang ilan sa mga hayop, may mga naiwan pa rin sa loob. Yung ating task force at work, yan ang request ng ating mga mayors para talaga mapanatili natin yung ating mga kababayan na naghanap buhay, livelihood sa 6 kilometers. Samantala, pumanaw ang isang 43 anyos na babae mula sa Barangay Marirok, Sitio Nasigpit matapos mailikas sa Tabaco City dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Dati nang may karamdaman ng biktima at noong Enero 8 ay inilipat sa Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Legazpi City, subalit pumanaw ito noong Enero 10. Agad namang nagpaabot ng tulong ang DSWD Bicol, kabilang ang psychosocial at funeral support. Samantala, 18 pa ang naitalang may sakit sa mga evacuation center sa Albay na patuloy na minomonitor ng DOH Bicol. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Patuloy ang rescue operations sa Binaliw landfill sa Cebu City matapos gumuho ang isang metal building kung saan pinaniniwalaang may mga taong na-trap sa loob. Si Gladys Tavi, humahataw. Tuloy sa paghahanap ng signs of life ang mga rescue group na naatasang hanapin ang mga nawawala sa pagguho ng bundok ng basura sa Binaliw landfill sa Cebu City. Ayon kay Mayor Nestor Archival, may gamit na nakakapag-detect ng senyales ng buhay sa loob ng natabunang metal building. We understand that there are people that are trapped inside that has life. For the last two days, we don't have equipment that are big enough to lift. But right now, we have 2 cranes that are inside already, and that makes the operation very fast. Bukod sa buhay, isa ring malaking hamon ang pamamahala sa 500 toneladang basura kada araw. Nakikipag-ugnayan na ang LGU para sa pansamantalang transfer station at para sa pangkabuhayang tulong sa mga apektado. We have a concern that we have 500 tons of garbage a day that we need to bring where it should be placed. And we are negotiating with the LGU and we're trying to do na maatay transfer station para atong mabutang dito. Tinitingnan rin ang lindol noong nakaraang taon at ang bagyong Tino bilang posibleng dahilan ng pagguho ng landfill. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Sinusubukan ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice ang 15 inbred varieties ng palay na inaasahang makakatulong sa pagpapataas ng ani at produksyon ng bigas sa bansa. Layunin ng ahensya na makahanap ng mga dekalidad at angkop na rice varieties na hindi lamang nagpapataas ng produksyon kundi tumutugon din sa panlasa at eating quality na nais ng mga Pilipino. Si Danny Munar, humahataw! Nasa ikalawang season na ang isinasagawang variety field trial sa BFT ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP Seed Program. Layunin ng BFT na subukan ang mga bago at piling variety ng palay na ipapamahagi sa mga magsasaka sa mga susunod na taniman. Sa unang season, 15 inbred rice variety ang sinubok sa 78 lalawigan upang matiyak na angkop ang mga binhi sa lokal na lupa, klima at pangangailangan ng mga magsasaka. May na-establish po tayo 173 sites sa 76 na probinsya po sa Pilipinas. At out of 176 sites po or 173 sites ay 146 po dito ang successful po. Ibig sabihin, ito po yung mga hindi naapektuhan po ng bagyo. Ibig sabihin, may nakuha po tayong datos po dito po sa mga sites po na ito. At ito po yung ginagamit or gagamitin po natin na isang datos sa pamimili po natin ng mga bagong
henerasyon ng variety na isasama po ulit natin sa programa sa susunod po na taon. Ayon sa PhilRice, may naitalang mataas na ani na umaabot sa 8 tonelada kada hektarya, mas mataas kumpara sa karaniwang 6 na tonelada. Merong ding mga variety na malambot kainin, maagang anihin, matibay sa hangin, mas hindi tinatablan ng peste at may masusustansyang uri. Sa ilalim ng programa, binibigyan ng pagkakataon ng mga magsasaka na pumili ng pinakaangkop na variety para sa kanilang bukid. Ang mga mapipiling binhi ay pararamihin ng seed grower at ipapamahagi bago ang 2027 wet season. Sinimulan ang programa noong Mayo 2025 bilang tugon sa hinaing ng mga magsasaka na hindi laging akba sa kanilang pangangailangan ang mga binhing ipinapamahagi. Medyo nagre-reklamo yung ating mga magsasaka o may hinaing nila tungkol sa hindi akma yung kanilang gusto doon sa binibigay ng programa. Yan po ay ina-address na po natin sa pamamagitan ng mga proyektong ito gaya ng variety field trial na sana ay magkaroon ng mas magandang pagtugon din yung ating mga magsasaka na bawat butil sana ng binhi na marireceive nila sa programa ay maging katuwang, maging bahagi ito ng kanilang pag-unlad hindi lamang sa pagsasaka kundi sa mismong kanilang kabuhayan. Inaasahang matatapos ang programa sa 2030. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Hindi lang pagdiriwang ng musika kundi pagkilala sa husay, malasakit at impluwensya ng mga haligi ng OPM ang naging tampok sa ika-11 taon na Wish Music Awards kung saan ginawa na ng parangal ang bagong hanay ng KDR Icons. Kasabay nito ang pagpapakilala ng isang bagong KDR Icon Award, isang pagkilalan ibinigay sa artist na may kahangahangang career milestones at patuloy na gumuguhit ng kasaysayang Filipino music scene. Si Ivan Alvarez, humahataw. Isang gabi ng saya, musika at parangal ang hatid ng 11th Wish Music Awards kung saan kinilala ang mga natatanging OPM artist sa iba't ibang major award categories na sinabayan pa ng hyped at spectacular performances na talagang inabangan ng fans. Nagsilbing selebrasyon ang awards night sa lakas ng OPM mula sa mga veteranong musikero hanggang sa bagong henerasyon ng mga artist na patuloy na tinatangkilik ng mas malawak na audience. Bukod sa major categories, kinilala rin ng Wish 1075 ang mga individual at organisasyong may malalim na ambag sa musika at komunidad sa pamamagitan ng KDR Icon Awards. Mga parangal na sa paglipas ng mga taon ay naging simbolo ng husay, impluwensya at malasakit sa industriya. Hinirang ang organisasyon ng mga Pilipinong mga awit o OPM bilang KDR Icon of Music and Philanthropy. Itinatag noong 1986, layunin ng organisasyon na suportahan ang Filipino singers, hindi lamang sa paglikha at pagpapalaganap ng musika, kundi pati sa pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga miyembrong nangangailangan, lalo na sa panahon ng sakuna at krisis. Tumanggap ang OPM ng 70,000 pesos donasyon bilang suporta sa kanilang mga programa. From a recognition standpoint, malaking bagay for us kasi it shows na we've been consistent with our commitment for the Filipino singers and for our industry. And at the same time, of course, yung the financial support will help our programs kasi we offer financial programs not just for music opportunities for members but also to provide them financial aid sa mga for whatever reasons. It could be medical, non-medical. Malaking bagay yun sa amin and we don't take any of this for granted, that's for sure. Sa pangunguna ng presidente ng OPM na si Ogie Alcacid, nagpasalamat ang organisasyon sa pagkilalang kanilang natanggap at sa ambag ng Wish 1075 sa paglago ng musikang Pilipino. It's been an honor to serve and nung mga panahon na kami nangangarap na maging ganito kalaki ang OPM,
hindi namin akalain it would become a reality. Tingnan nyo, mahal niyo ba ang OPM? Mahal niyo ba ang P-pop? Dahil sa inyo, lumago ang OPM. Maraming salamat. To God be the glory. Thank you. Thank you very much. Pinarangalan naman ng KDR Icon of Musical Excellence ang Apo Hiking Society bilang pagkilala sa mahigit 5 dekadang kontribusyon sa OPM. Bilang tribute, binigyang buhay ng bandang Over October ang ilan sa mga awitin ng OPM legend na tumatak hanggang sa younger audiences gaya ng When I Met You at Panalangin. When I met you, you gave me a reason for my being, and I love what I'm feeling. Panalangin ko sa habang buhay, makapiling ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. More than 50 years na po kami sa business na to. At sa totoo lang, kung alam nyo yung kwento namin, 3 beses na kami nag-retire at nagpaalam. Pero, tuloy-tuloy pa rin ang musika namin at maraming salamat. At sa tanggap ninyo, biro mo, hindi namin akalain na mangyayari itong ganitong klaseng awards sa amin. It was beyond our wishes that this happened. Pero gaya sabi nga naman nila, just wish for it and it will happen. Bukod sa pasasalamat sa parangal na natanggap, nagbigay din ng payo ang OPM legends sa mga bago at aspiring artists. Actually mga kaibigan, in this business, sisikat ka, mawawala ka, sisikat ka, mawawala ka, ganun lang yun. But if you do what you love to do, people will feel your music. Aangkinin nila dahil alam nila na you love what you do. No? So to all the bands, I advise, just keep writing, keep singing, keep performing through thick and thin, through hardship, rich and poor. Just keep doing what you love to do because that is the greatest feeling of all. Sa ika-11 taon ng Wish Music Awards, isang panibagong KDR icon din ang ipinakilala sa mga wisher. Ang KDR Icon of Breaking Boundaries, isang bagong pagkilala na ibinibigay sa artist na may kahanga-hangang career milestones at patuloy na gumagawa ng kasaysayan sa Filipino music scene. Ang kauna-unahang tumanggap ng parangal na ito ay si TJ Monterde na nagwagi rin ng ilang major awards kabilang ang Wish Artist of the Year matapos ang sunod-sunod na sold-out concerts at makasaysayang tour. Ladies and gentlemen, our first ever KDR Icon of Breaking Boundaries, TJ Monterde. Overwhelming. Talaga, overwhelmed. Super overwhelmed. Kanina parang, ano to, grabe tong award na to. As in, super thank you Wish Music Awards sa pag-honor sa lahat ng pagod, puyat, at lahat na ginawa namin noong 2025. Thank you po dito sa award. Nagpasalamat din si TJ sa lahat ng fans na patuloy na sumusuporta sa kanya at sa kanyang musika. Mga between, kayo yung dahilan kung bakit meron tayong ganito. Kasi hindi naman namin magagawa yung 40 shows na yun kung hindi kayo nandun. Kaya share tayo dito. Maraming salamat sa lahat at huwag kayong mag-alala, excited ako
for 2026. Marami pa tayong lugar na pupuntahan at marami pa tayong katang kakantahin. Sa pagsisimula ng panibagong dekada para sa Wish Music Awards, muli nitong pinatunayan na OPM is breaking boundaries. Mula sa kanilang galing sa musika, lawak ng advokasya at lalim ng impluwensya, kinikilala ng Wish 1075 sa pamamagitan ng KDR Icon Awards ang mga OPM artist na patuloy na humuhubog sa kasaysayan ng musikang Pilipino. Ivan Alvarez, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Panaghoy, Kapitulo 3, talatang 22 hanggang 23. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapat. Nais lang natin congratulate, Ani, ang Wish. Of course. Sa matagumpay na Wish Music Ayan, Awards. Yan. Congratulations at mga nagpapahatid po ng kanilang pasasalamat kay Kuya Daniel Rason. Ang kanilang description, please extend our regards and appreciation to Kuya Daniel Rason, a great innovator, mentor, and above all, generous heart. Kasi hindi nga naman namatay yung OPM. That's very important. Maraming salamat sa Diyos, Kuya. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-13 sa buwan ng Enero 2026. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sabi ni Adet, no more bate, wala na tayong oras. Adet, salamat sa Diyos. Diyosa, sa inyo pong lahat. Christian and Jerickson. JC Valdez, happy birthday yung ating technical director. Maraming salamat po. And kay Carl and Races. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.